Isang mapagpalang umaga po at happy Sabat sa ating lahat. At akin pong binabati ang ating pong nakasama po dito sa Zoom at hindi naman ang mga sumusubaybay sa ating pong Facebook Live. Muli, sa umagang ito tayo po mag-aaral ng ating pong Sabbath School Lessons na may pamagat po na Close of Christ's Earthly Ministry and His Ascension. So yung pagtatapos, dito po natin malalaman yung pagtatapos ng ministry ng ating pong Panginoon dito po sa sanlibutan. At hindi naman yung kanyang pong pag-akyat sa langit. So ito po ay makikita o matatagpuan ang ating pong pag-aaral sa Mark chapter 16 verse 19 at sa Luke chapter 24 verse 50 hanggang 53. At sa Acts naman po chapter 1 verse 14. So para naman po sa ating unang katanungan, how long was Jesus with his disciples in person after his resurrection? So yung kasagutan po ay matatagpuan po sa Acts chapter 1 verse 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So, inakasama po ng personal ng ating pong Panginoon yung kanya pong mga disipulo, yung mga alagad sa 40 days. So, dito po natin makikita na sa araw na nakasama po ng ating pong Panginoon, yung kanya pong mga alagad ay kanya po itong tinuturuan, no? At tinitingnan ng Panginoon yung pananampalataya kung gaano po ba katibay at gaano rin po yung pagtitiwala ng alagad po sa ating pong Panginoon. So para naman po sa ating pangalawang tanong, for what purpose did Christ meet His disciples during these 40 days? So ano po ba yung purpose o yung layunin ng nakipagtagpo yung ating pong Panginoong Hesukristo sa kanyang pong mga alagad sa loob ng 40 araw? So makita natin doon, no, na nung time na nakipag-meet yung ating pong Panginoon sa kanyang pong mga alagad upang ituro po sa kanila o instruct ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pong mga alagad yung kahalagahan o ipinakita niya yung kahalagahan ng kaharian ng ating pong Panginoon. At sa pamamagitan ng mga gagawin ng mga alagad upang sila po ay mapunta doon sa kaharian na ipinangako ng ating pong Panginoon sa atin. Sa pamamagitan nun, yung kanilang magiging ministry dito sa sanlibutan at yung pagbabaptize sa mga kanilang may convert sa upang mapunta po doon sa maakay sa paanan ng ating pong Panginoon. Sa atin naman pong pangatlong tanong, at what point did Jesus command the disciples to tarry for a certain season? Sa anong punto inutusan ni Jesus ang mga alagad na manatili sa isang tiyak na panahon? So ito po ay makikita sa verse 4 ng Acts chapter 1. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of Father, which said ye have heard of me. So makikita po natin dito yung pagko-command ng ating pong Panginoon doon sa kanyang mga disciples na huwag nilang iwanan yung Jerusalem, kundi kanila pong hintayin yung pangako ng kanyang pong Ama doon sa kanila. So yun nga po yung pangako ng Ama, yung tatanggapin nila yung banal na Espiritu po sa kanila. At yun yung magiging pangako ng Panginoon sa huling mga araw. So kagaya rin naman po sa atin, na kapag tayo po ay nagtatapat sa Panginoon at sinusunod natin yung kanyang pong mga gawain, ay yun din naman po yung tatanggapin natin yung banal na Espiritu na siya nating magagamit sa gawain. At ganyan din naman yung naging instruct ng Panginoon dun sa kanyang pong mga alagad na pag-spread ng message ng ating pong Panginoon sa
atin pong sanlibutan. So para naman po sa ating pang-apat na tanong, for what were they there to wait? So para sa ano sila doon upang maghintay? Ang kasagutan po ay matagpuan sa John 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So dito makikita po natin yung pinahayag ng Panginoon sa kanyang pong mga alagad na once na aalis yung ating pong Panginoon dito sa sanlibutan, ayun naman po yung banal na espiritu ang siyang papalit po sa kanya na mapapasa sa alagad. So makita natin dito na ayaw pa paniwalahan ng kanyang pong mga alagad yung sinabing ito ng ating pong Panginoon. Pero yun nga po na kahit na hindi man nila makakasama yung Panginoon personal, pero yung banal na espiritu ay mapapasa kanila. So ito po yung kahalagahan na mas magiging malapit yung kanilang connection sa ating pong Panginoon, kasi ito po yung magbibigay sa kanila ng paggabay at ginhawa at lakas sa kanilang pong pananampalataya upang sila ay magpursigi at magpatuloy na sa pagtatapat sa kanilang pong gawain sa ating pong Panginoon. Sa question number 5, what was the fulfillment of this promise to be to the disciples? Sa kasagutan po ay sa Acts chapter 1 verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So makita po natin dito na kung paano po binautismuhan ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig. So yung mga alagad naman po ay tinuturo ng Panginoon na kanila naman pong bautismuhan yung kanilang mga convert sa pamamagitan ng banal na espiritu. So makikita po natin dito na inahayag ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin na kinakailangan na i-convert nila yung mga taong kanilang babahaginan ng salita ng ating pong Panginoon. So kinakailangan na meron po yung pagbabago sa kanilang pong mga buhay. So makita po natin na yung pagbabago man sa kanilang buhay, nagpapasailalim po sila sa banal na espiritu ng ating pong Panginoon. So meron pong paglago at nakikita po yung bunga sa kanilang pong buhay. Sa question number 6, not appearing to understand the nature of the promise referred to, what question did the disciples ask of Jesus? So ito po yung matagpuan sa Acts chapter 1 verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? So, makita po natin dito yung tinanong po ng kanyang pong alagad, yung ating pong Panginoon, na i-restore po ba sa time na yan yung kingdom o kaharian ng ating pong Panginoon sa Israel. So makita natin dito na yung pagnanasa o yung pagkagustuhan ng ating pong mga alagad na pasailalim pa rin sila sa pamumuno ng ating pong Panginoon o yung Misaya. So din naman yung kagustuhan nila na makita yung pagbabalik ng kaharian ng ating pong Panginoon. So kaya gusto nila malaman na kung kailan po ba may ibabalik yun. At sabi naman po dito sa kasunod na katanungan, what reply did the Savior return to the question? So ito po yung matagpuan sa verse 7, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. So sinasabi ng Panginoon na kahit yung Panginoon na hindi niya alam na kung kailan ibabalik yung kaharian o i-restore yung kaharian po dito sa sanlibutan, kundi yung atin lamang pong Ama. So kahit yung ating pong Panginoon na hindi niya alam kung kailan man siya babalik o pangalawang pagparito ng ating pong Panginoon. So talagang nasa Ama lang po lahat. Kaya pinapakita po dito na yung pagtitiwala natin
sa atin pong Panginoon sa lahat ng bagay. Kung hindi man po natin alam yung bagay na yan, ay kinakailangan natin na tayo ay magtapat sa Kanya at hindi naman yung pagsunod natin sa lahat ng Kanya pong mga gawain at yung paghahanda ng atin pong mga sarili. Sa question number 8, referring again to the subject of His former promise, what did Jesus say would come with its fulfillment? Sa verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kung makikita po natin dito na sinabi ng ating pong Panginoon sa kanyang pong alagad na sila po ay tatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu po sa kanila at sila ay magiging saksi niya sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa buong sanlibutan. So dito natin makikita na yung magiging misyon ng kanyang pong mga alagad upang ihayag nila yung mensahe na itinuro ng Panginoon sa kanyang pong mga alagad. So makita din natin dito yung kasama nun yung paghahayag ng naging buhay ng ating pong Panginoon, kung paano po namuhay yung ating pong Panginoon na perpekto po dito sa sanlibutan. So sinasabi din dito na hindi lamang po tayo magtuturo ng kanyang pong mga salita sa sarili lamang po nating mga lugar, kundi sa buong kasuluk-sulukan pa ng sanlibutan ito. So hindi po natin alam na meron pa po palang mga tupa o aakayin yung Panginoon dyan. So kaya sa atin na yung buong pagtatalaga po natin sa gawain niya. So para po sa ating question 9, as the result of receiving this power, what were the disciples to become? So ito po yung matatagpuan sa John chapter 15 verse 26 to 27. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, ye shall testify of me, and ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. So dito po natin makikita na yung naging buhay ng ating pong Panginoon dito sa sanlibutan. So di ba lahat naman ginawa ng ating pong Panginoon ay makatulong sa mga tao, nagpagaling siya sa mga sakit, at binuhay niya yung mga namatay. So pero nandun pa makikita natin yung naging ganti ng mga tao sa ating pong Panginoon na ipakaw pa siya sa krus na samantalang wala naman siyang ginawang masama sa mga taong yan. So dito natin makikita na kahit na ganun man yung ginawa ng mga taong sa panahon na yun sa ating pong Panginoon, yung pinakita pa rin ng Panginoon yung lalim ng pagmamahal po ng ating pong Panginoon sa kanila. At makita din po natin dito na yung banal na Espiritu na siyang magpapatotoo tungkol sa Kanya. Ito ay magpapakita ng magiging papel ng banal na Espiritu sa mga magpapagamit sa gawain ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pong pangangaral, hindi naman sa kanyang pong mga alagad na kung paano po nila inihayag yung ating pong Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na kanina pong ipinaparating sa mga taong sa panahon na yan. Sa question number 10, immediately following these words, what did Jesus do? Matagpuan po ito sa Luke chapter 24 verse 50, and he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Ipinapakita ng lalarawan sa sandali na kung saan inihatid ng atin pong Panginoon yung kanyang pong mga alagad sa Bethany, at hindi naman ang kasunod na itinaas ng Panginoon yung kanyang pong mga kamay at binasbasan niya yung kanyang pong mga alagad. Ipinakita niya na
sa pag-akyat ng ating pong Panginoon, kanya pong iiwanan yung kanya pong alagad na sila ay magsilago pa at mas magpatuloy pa sa pagpapasakop sa banal na Espiritu na pangako ng ating pong Panginoon na ipapagkaloob po sa kanila. At ito po ay nangyari sa bundok po ng Olibo at kasunod po niya na yung nagtatakda na naging katapusan ng ministeryo ng ating pong Panginoon dito po sa lupa. At gayon din naman yung pagiging pagpapalit na ng ating pong mga alagad sa naging ministeryo ng ating pong Panginoon upang ikalat pa yung ibanghelyo niya dito sa sanglibutan. Para naman po sa ating question number 11, what then took place? So, sa verse 9 naman po, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. So, nung pagkatapos po na binasbasan ng ating pong Panginoon yung kanyang pong mga alagad, ay unti-unti na pong umakyat yung ating pong Panginoon sa langit hanggang sa ito po ay nababalutan na ng mga ulap hanggang sa nawala na po sa paningin yung ating pong Panginoon sa kanyang pong mga alagad. Sa question number 12, while the disciples were gazing heavenward, who came and stood beside them? Sa verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Makita po natin dito na nung time na sinabihan po ng dalawang lalaki o yung dalawang anghel, yung mga alagad na sa parehong paraan din na paraan na mangyayari na pagbabalik ng ating pong Panginoon po dito sa sanlibutan. So, time na once na dumating na yung sa pagpangalawang pagparito yung ating pong Panginoon, ay hindi na bababa yung Panginoon sa lupa, kundi nasa taas na lang siya. Pero sa time na yan ay meron pong gagaya sa kanya na maglalakad po dito sa lupa, which is yun nga po si Satan. At gayon din naman po makita din natin dito na yung pangako ng Panginoon sa kanyang pong mga alagad na kahit man na hindi na kasama ng alagad personal yung atin pong Panginoong Hesukristo, ay yung pangako na ipapagkaloob po sa kanila yung banal na Espiritu na kanila pong magagamit sa kanila pong magiging gawain dito sa sanlibutan. At gayon din naman yung pagbibigay pag-asa doon sa mga alagad na once na sa kanila pong pagpapatuloy ay muling magbabalik yung atin pong Panginoon dito sa sanlibutan. So question number 14, having lost sight of Jesus, where did the disciples go? Sa verse 12 at verse 13, then returned they unto Jerusalem from the mount called Olive, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Dito po natin makita na pagkatapos po na nawala yung ating pong Panginoon sa paningin ng ating pong mga alagad, sila po ay tumungo sa Jerusalem na nagpapakita na kanila pong sinunod yung utos ng ating pong Panginoon na sila ay maghintay sa Jerusalem para sa pangako ng ating pong Ama. So, yun nga po yung pangako na ipapagkaloob po ng ating pong Panginoon sa mga alagad, kasama rin po yung mga kababaihan na sila Maria at yung ina ng ating pong Panginoon, na ipapagkaloob po sa kanila yung banal na Espiritu po sa bawat isa sa kanila.
So dito po natin makikita na yung pagkakaisa po nila sa presensya ng ating pong Panginoon. Makita rin po natin na kapag once din po tayo ay nagkakaisa, no, lalong-lalo na sa paghangad natin sa gawain ng ating pong Panginoon. So tayo rin po ay papag-isahin niya sa kanyang pong banal na presensya. Question number 15. In what way did they occupy their time while waiting for the promise of the Spirit? Sa verse 14, these all continue with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. So, sa pamagitan ng kanilang oras na kanila pong paghihintay sa pangako na ipapagkaloob po sa kanila yung banal na Espiritu na nagmumula sa ating pong Panginoon, na sila po ay nagpapatuloy, no, sa pananalangin, sa kasama po yung mga kababaihan at hindi naman yung labing o yung mga lagad ng ating pong Panginoon. So makita rin po natin dito na sila po ay nagkakaroon ng pagkakaisa at pananampalataya sa ating pong Panginoon, at kasabay po na yung pagtitiwala nila na ipapagkaloob ng Panginoon yung banal na Espiritu po sa kanila upang ito po ay magagamit nila sa magiging kakarapin nilang gawain sa sanlibutan. Sa question number 16, are you waiting for the same promise? How is your time being spent in view of it? So sa atin po ba, no, kung tayo po ay sa sitwasyong ito, so ano rin po ba yung magiging gawain natin, no, yung magiging paghahanda natin sa paglalaan natin ng mga oras? So saan po ba natin igugugol yung mga oras natin, no, para sa atin pong Panginoon, no, para sa mga makasalibutang gawain? So dito po natin makikita na kagaya po ng mga lagad na kung sa kanila pong paghihintay na tanggapin yung banal na Espiritu na ipapagkaloob po ng Panginoon po sa kanila, yung hindi po nawawala yung pananalangin at pagkakaisa, no, ng kanilang pong mga kasamahan. So makita natin dito na ganito rin yung gagawin pa natin, no, na walang tigil sa pananalangin sa ating pong Panginoon, kasi pinapakita natin dito na nagpapasailalim po tayo sa banal na presensya ng ating pong Panginoon, at hinahayaan natin na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong mga puso na maging kaisa sa will o kalooban niya. At makikita natin dito na yung pagtitiwala, no, at pananampalataya na tatanggapin natin yung pangako ng atin pong Panginoon. At sabi rin po dito sa note, no, sa Desire of Ages, chapter 87, although Jesus had told his disciples plainly that he was soon to go away, but would replace his personal presence with the Holy Spirit, they could not as yet so far divest themselves of the common idea that the Messiah was to reign a temporal king, as to anticipate with satisfaction the coming of the Holy Spirit to them. At this distance, how strange it all seems, and yet they were no blender respecting that truth than many of us now are on other important subjects. So, dito po natin makikita na pagkakaroon ng mga lagad ng kanilang maling pag-unawa sa mga pag-aakala tungkol sa kaharian ng ating pong Panginoon, na kahit na ipinahayag na ng ating pong Panginoong Hesus ng malinaw sa kanyang mga lagad na malapit na siyang umalis, pero papalitan ng banal na Espiritu na nagmumula sa ating pong Panginoon, ay hindi pa nila magawang alisin yung kanilang ideya tungkol sa ating pong Panginoon. So gayon pa man na makikita natin dito na kinakailangan na kahit na meron man po tayong kaalaman o pananampalataya sa pangako
ng Panginoon natin ay hindi po mawawala o maaalis yung pagkakaroon ng maling pag-aakala o maling pagkaunawa sa katotohanan. So, kaya pinapakita po dito na tulad po ng mga lagad, ay naway magkaroon pa rin tayo ng pag-aaral pa ng malalim sa salita ng ating pong Panginoon. Kasi kinakailangan natin na pagtutok at palalimin pa natin yung kaalaman po natin at pagtitibay pa ng ating pong pananampalataya at magpapasako po tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon at hindi naman yung pagtitiwala natin sa pangako niya. So kaya nawa sa ating pong napag-aralan sa umagang pong ito, nakita natin dito yung pag-alis ng ating pong Panginoon dito sa libutan at muling kanya pong pagbabalik sa kanya pong pangalawang pagparito po dito sa libutan. Kaya nawa habang wala pa dito yung Panginoon na dumadating, mas usisahin na natin yung ating pong mga sarili, no? Bigyan na po natin ng pansin kung saan po ba tayo nagkukulang at saan pa po ba yung kinakailangan natin na isubmit sa ating pong Panginoon upang sa tunay na pagpapasakop at pagtatalaga pa ng ating pong mga sarili sa biyaya niya, no? At yun din naman, no, yung kasabay niya na yung ating pong pagtatalaga sa gawain ng ating pong Panginoon. Kasabay, no, nakita natin na pagtatalaga din ng kanya pong mga alagad sa kanya pong mga gawain. So, gayon din naman, no, yung magiging pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kapag once na tayo ay susunod sa Kanya at magtatalaga, ay gayon din naman yung banal na Espiritu na ipapagkaloob po sa bawat isa po sa atin. So, kagaya ng naranasan nila na kung ito man po ay maging buhay yung ating pong kapalit, ay hindi na po natin ito isipin, kundi nakatuon na po tayo sa magiging gawain ng natin dito sa silibutan, kasi yung kahalaga na ipahatid natin yung mensahe niya sa buong salibutan, sa buong mundo upang marami tayong may akay sa paanan at magkaroon po tayo ng bilang po sa kaharian na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabat po.